Ibaon mo ng ubod lakas ang iyong hintuturo sa likuran ng aswang na manlalayog. Mahusay ka nga, Leopoldo. Wala talaga akong binatbat sa'yo. Hindi niyo ko matatalo, mga pakialamero! Magandang araw sa iyo, Karine, at sa lahat ng masisipag at masusugid na taga-subaybay sa channel na ang Mandalakbay. Akala ng iba, maluwag na ang tornilyo sa aking utak. Nalipasan ng gutom o kaya'y pinasukan ng hangin ang ulo. Kaya humahabi ng mga istoryang hindi kapanipaniwala. Yan ang kadalasan kong naririnig mula sa iba kapag ako ay nagkukwento sa kanila ng aking mga karanasan mula roon sa baryo ng kaibigan kong albularyo, si Delfonso. Ako nga pala si Leopoldo, binata, at masasabi kong ang batayan ng pagiging normal na tao ay ang kaanyuan nito. Malamang hindi ako pasado. Lampa, payatot, at higit sa lahat ay matatakutin akong tao. Bata pa lamang ako ay lagi na akong kinukutya ng iba, maging ang nag-iisa kong kapamilya, ang Tatay Bronson. Sa araw-araw ng buhay ko, ay lagi ko nang naririnig mula sa tatay ang mga pagsisisi kung bakit ako pa ang naiwan sa kanya. Namatay kasi ang aking ina noong araw na ipinanganak ako. Nang tumuntong ako ng 5 taon, sabay na pumanaw ang lolo't lola ko na siyang kaagapay ng tatay sa pagpapalaki sa akin. Tinuklaw daw sila ng isang ahas habang nagbabantay sa akin na naglalaro sa labas ng bakuran. Noon pa man ay lagi ko nang naririnig mula sa tatay ang katagang malas. Malas daw ako sa buhay niya. Gawa ng ang mga mahal niya sa buhay ay nawala ng dahil sa akin. Kumukulo raw ang kanyang dugo sa tuwing nasisilayan niya ang pagmumukha ko. Malas na nga, pangit pa. Masakit yun para sa akin. Subalit, anong magagawa ko? Siya ang tatay ko na mahal ko. Nang dumating ang puntong nagkasakit ang Tatay Bronson, ginawa ko ang lahat ng paraang alam ko para gumaling siya. Nang mga panahon yun, ay 15 anyos na ako. Ilang mga gamot na ang nilapitan ko noon. Subalit, walang makapagpagaling sa sakit niya. Hindi ko na alam ang gagawin nang sabihin ng huling manggagamot na tumingin sa kanya na hindi na magtatagal ang tatay ko. Mas maigi na raw na mamatay siya kasama ang yanggaw sa kanyang katawan kesa mabuhay siya para maghasik ng lagim. Sa puntong yun ay tila ba gumulo ang utak ko. Yanggaw? Ano pong klaseng sakit yun? Kunot noo kong tanong. Yanggaw ng aswang. Ibig sabihin nun ay niyanggaw ng aswang ang iyong tatay. Nagtanim siya ng punla ng pagiging aswang sa loob ng katawan ng iyong ama. At sa oras na yumabong ang punla, ay kusang mamumukadkad ang bunga ito sa katauhan ng iyong tatay. Magiging isang mabagsik na aswang ang iyong ama dahil hindi pa niya kontrolado ang nilalang ng dilim na nananahan sa kanya. Pero huwag kang mag-alala, Leopoldo. Nawasak ko na ang punla. Subalit, ikinalulungkot kong sabihin na hindi kinain ng katawan ni Bronson ang ginawa kong panggagamot. Kaya ako'y humihingi ng tawad sapagkat hindi ko siya naisalba. Magkasama silang mawawala ng punla. Ang mahabang paliwanag ng manggagamot.
Hindi pa nga rumirehistro sa utak ko ang isinawalat ng manggagamot. Nasipat ko na lamang na bumulwak sa bibig ng tatay ang malaputik na likido. Nakakasulasok ang amoy nun at ibig bumaligtad ng aking sikmura. Napatakip pa ako ng ilong at habang patuloy na lumalabas yun, ay nasipat kong gumalaw ang mga kamay ni tatay na nagpapahiwatig na kailangan ko siyang lapitan. Hinawakan ko kaagad ang mga kamay niya habang masaganang tumutulo ang aking mga luha, Karine. Patawarin mo ako, anak. Mahina niyang sambit. Unti-unti na rin tumigil sa paglabas ang likido. Tumango ako ng makilang ulit para ipabatid na pinapatawad ko siya. Akmang ibubuka ko na sana ang bibig ko para sabihing wala siyang dapat na ihingi ng tawad dahil mahal na mahal ko siya. Subalit, bigla na lang tumirik ang mga mata at doon ay nilagutan na siya ng hininga. Doon ko na pinakawalan ang isang sigaw ng paghihinagpis. Malakas akong pumalahaw at niyapos ko ng mahigpit si tatay. Ang isipan ko ay humihiyaw ng paghihiganti sa sino mang may gawa nun sa tatay ko. Simula ng araw na yun, ay tila ba wala nang direksyon ng buhay ko. Naipalibing ko si tatay sa tulong ng aming mga kapitbahay at matapos ang 1.5 buwan ay nilisan ko ang baryo. Bago yun ay nagpaalam muna ako sa puntod ng tatay at wala sa loob kong sinabi na hahanapin ko ang may kasalanan kung bakit siya nasa libingan. Namasukan ako bilang isang kargador sa pier, Karine. At doon ko nakilala ang isang mabuting kaibigan, si Delfonso. Gaya ko ay payat din siya, pero sa itsura ay lamang na lamang siya. Hindi biro ang maging kargador, lalo na at hindi naman kalakihan ang aking katawan. Minsan pa nga ay napagtitipan pa ako ng iba at ginagawang katatawanan. Minsan, nahuli ako ni Delfonso na nagpupunas ng luha. Hindi ko na kasi kinaya ang ginawang pambubuli ng mga kasamahan ko. Bakit ka ba nagtitis dito, Leopoldo? Bungad na tanong niya sa akin. Wala na ako ibang mapupuntahan, Delfonso eh. Isa pa, ito na yung nakasanayan ko. Aalis na ako rito. Uuwi na ako sa amin sa Makalawa. Hindi ko na gusto ang mga pang-aasar ng iba eh. Mabuti pa ron sa baryo namin. Kahit gulay lang ang palaging ulam, mabubuti naman ang mga tao ron. Hindi katulad dito. Nakakain nga tayo palagi ng karne, isda, at kung ano-ano pang masasarap na pagkain. Kapalit nun ay pang-aasar at pamamahiya. Saad niya na nakatingin sa mga kasamahan namin. Bakit ka nga ba napadpad dito, Delfonso? Di ba, maayos naman ang buhay mo sa inyo? Tanong ko naman na sinunta ng kanyang tingin. Lumayas ako. Hindi ko kasi gusto ang nais ng mga magulang ko eh. Matipid niyang sagot sa kabumuntong hininga. Yun lang. Ako nga dati, kahit na paulit-ulit ako sinaktan ng tatay, emosyonal at pisikal, pero hindi ko naisip na maglayas. Saad ko naman na nagpanumbalik ng tingin niya sa gawi ko. Di ka naglayas? Eh bakit ka nandito? Di ba sabi mo wala ka na ibang mapupuntahan kaya nagtiis ka rito? Ba ilang taon na? Nasaan na pa rin tatay mo? Sa puntong yun ay tila ba nanlamig ang buo kong katawan, Karine. Unang beses kasing may nagtanong sa akin tungkol sa bagay na yun. Bumuntong hininga muna ako at tumingin sa kawalan
Sa mga sandaling yun, ay may namumuunang mga luha sa aking mga mata. Patay na siya. Iniwan niya ako. Malungkot kung saan, pumiyok pa nga ang boses ko sa huling linyang binitawan. Anong kinamatay niya? Tanong niyang muli. Inilahad ko kay Delfonso ang lahat. Buong akala ko ay hindi siya maniniwala. Subalit, marami siyang sinabi patungkol sa mga aswang. Nagulat na lamang ako nang yayain niya akong sumama sa kanya doon sa kanilang baryo. Nakumbinsi naman ako ni Delfonso at panatag akong sumama sa kanya, gawa ng alam kong isa siyang mabuting tao. Sa kanilang baryo ay kilalang albularyo pala ang kanyang lolo, maging ang kanyang ama. Nagmula pala siya sa angkan ng mga albularyo, kaya napagtanto kong kaya pala siya kumbinsido na may aswang talaga, gawa ng yun din naman pala ang paniniwala nila. Masasabi kong mababait ang mga magulang ni Delfonso. Unang beses ko palang silang nakita ay ramdam ko na ang kabutihan nila. Masayang masaya rin sila na sa wakas ay umuwi na si Delfonso. Doon ko na rin nalaman na kaya pala naglayas ang kaibigan ko ay para takasan ang mabigat na responsibilidad nito. At sa pagbalik niya ay handa na siyang tanggapin ng taus-puso ang pagiging isang albularyo. Saksi ako sa araw-araw niyang pagsasanay. Isang gabi, habang namamangka kami sa may ilog, nakuha ng isang malaking punong kahoy ang aking pansin. Tila ba nagniningning ito, gawa ng napapalibutan ng maraming alitaptap. Habang nakatingala ako rito, ay biglang umihip ang malamig na hangin na siyang nagpatayo ng mga balahibo ko. Napalunok ako at nang ibaba ko ang aking paningin sa tubig, tila ba nanigas ang buo kong katawan nang maramdaman kong mayroong malalaking paa ang umaapak roon. Ramdam ko ang tila ba pagkahawi ng banayad na tubig sa ilog. Pinakiramdaman ko ang tunog ng paghakbang nito sa tubig at bigla itong tumigil sa tapat ng malaking kahoy. Kakaibang kaba ang naramdaman ko sa mga oras na yun. Pero si Delfonso ay kalmado lamang at hindi kakikitaan ng pagkataranta, maging ang kanyang ama na nasa pagitan namin. Hindi pa rin nawala ang kaba ko kahit na nasa loob na kami ng kanilang pamamahay. Ay, naramdaman mo ba ang nilalang kanina sa may ilog, Leopoldo? Tanong sa akin ng ama ni Delfonso. Opo. Anong klaseng nilalang po ba yun? Akala ko, ako lang ang nakapansin sa kanya. Tama nga ang hinala ko. May potensyal ka rin tulad ni Delfonso. Kailangan mo lang ng tagagabay upang mailabas ang iyong kakayahan. Makahulugan niyang tugon. Ano pong ibig niyo sabihin? Sagot ko naman, gawa ng hindi ko lubos maintindihan ang kanyang turan. Nang gabing yun, inilahad niya ang nais niyang gawin. At kahit na may pagdududa ako sa aking sarili, pikit mata kong sinang-ayunan ang iminungkahi niya. Isang gabi, paulit-ulit akong nagsasagwan habang ako'y sakay ng bangka doon sa may ilog. Malaki at maliwanag ang buwan ng mga panahong yun. Hinihintay ko magparamdam ang isang nilalang. Ayon kasi sa albularyong ama ni Delfonso, kapag nagparamdam ulit sa akin ng nilalang, sikapin ko raw na makita ito at makausap, dahil siya ang susi upang mabuksan ang natatangi kong kakayahan, Karine. Halos 2 oras na ako ron nang mahagip ng aking paningin ang isang bagay na nakalutang sa ere. Ilang di pa lang yun ang layo mula sa kinaroroonan ko
Naaaninag ko yun sa pamamagitan ng sinag na nagmumula sa bilugang buwan. Isang hugis bilao na pagkaitim-itim. Inaninag ko ng husto ang bagay na yon, subalit sa isang kisap mata lamang ay bigla yung nawala. Napaisip tuloy ako kung ano ba ang bagay na yon. Habang nasa malalim na pag-iisip, bigla ko nalang narinig ang mga tunog ng yapak mula sa tubig. Dumating na ang hinihintay ko. Kahit nilalamon na ako ng sobrang kaba at takot, ay pilit kong binuksan ang aking bibig para kausapin ang nilalang. Subalit, tila ba binusalan ako at hindi ako makapagsalita. Hanggang sa bigla na lang inalog ang bangkang sinasakyan ko. Palakas ng palakas at hindi ko na naiwasan ang pagtaob nun. Marunong naman akong lumangoy, subalit sa puntong yon ay tila ba nanigas ang dalawa kong binti at hindi ko maikampay ang aking mga kamay. Sa wari ko noon ay isang pagkakamali ang ginawa kong pagsunod sa payo ng ama ni Delfonso. Hindi naman pala mabubuksan ang sinasabi niyang kakayahan kong maging isang katulad nila dahil nababatid kong katapusan na ng aking buhay sa mga oras na yun. Unti-unti na kasi akong naubusan ng hangin, Karine, at tuluyan na ngang nalunod sa ilalim ng ilog. Ihip ng malamig na hangin ang nagpamulat sa aking mga mata. Nang igala ko ang aking paningin, ay napagtanto kong buhay pa pala ako. Ngunit hindi ako pamilyar sa lugar na kinaroroonan ko. Makulimlim at mahamog ang paligid na mayroong mga halamang hindi pamilyar sa akin. Isang kumikinang na bato ang nahagip ng aking mga mata. Nakapatong ito sa isang malapad na dahong kulay abo. May ilang di pa lang ang layo sa akin. Nanginginig sa lamig na nilapitan ko yon at bigla akong nakaramdam ng kaginhawaan nang sa wakas ay nakalapit ako rito. Akmang hahawakan ko na ito nang umihip ang pagkalakas-lakas na hangin sa paligid nito at tinangay ang bato. Nagpaikot-ikot sila ng hangin sa akin na tila ba nakikipaglaro. Pilit ko namang inabot ang bato, subalit hindi ito nagpapahuli. Nakikipaghabulan ako hanggang sa napadako kami sa madilim na bahagi. Nangatog ang aking mga tuhod nang mapagtanto kong nasa harapan ako ng isang malaking mata na nag-aapoy ang kulay. Napaigtad pa ako, Karine, nang biglang tumiklop ang mata at sa pagdilat nitong muli ay nasipat kong nasa gitna nito ang bato na hinabol ko. Kumikinang pa rin ito, Karine. Dumagundong ang isang tinig at ang sabi ay, "Kunin mo ang bagay na nararapat para sa iyo. Kakailaganin mo ito sa tamang panahon." Biglang nalaglag ang batong kumikinang at kaagad ko yung sinalo gamit ang aking palad at ikinuyom ang aking kamay. "Ako ang magiging gabay mo upang makaiwas ka sa kapahamakan, kaibigan. Ingatan mo ang bato dahil ito ang magsisilbing koneksyon nating dalawa." Saad ng tinig na nagmumula sa malaking mata. Matapos na sabihin niya yon, ay bigla na rin itong naglaho maging ang madilim na bahagi. Ang makulimlim at mahamog na paligid ay unti-unti na ring naging maaliwalas. Nang ibuka ko ang aking palad para tignan ng bato, laking gulat ko na lamang nang tumambad sa aking paningin ang isang berdeng singsing na tila ba binalot ng makapal na lumot. Sinuot ko yon sa aking hintuturo. Saka ko naramdaman ang enerhiyang lumukob sa buo kong pagkatao.
Naririnig mo ba ako, kaibigan? Saad ng tinig. Batid kong ang aking gabay ang nagsasalita, kaya tumango ako at nagwika. Oo, malinaw kitang naririnig eh. Tawagin mo lang ako kung kailangan mo ng tulong. Sa gayon ay bumalik ka na sa iyong bangka. Tapos na ang misyon mo. Saad nito, bago nagdilim sa akin ang lahat at pagkagising ko'y nasa bangka na ako, basang-basa pa rin. Akala ko ay nakatulog lang ako kay hintay sa nilalang. Subalit, nang sipatin ko ang aking hintuturo, ay napangiti na lamang ako. Masaya ang angkan ni Delfonso nang malamang nagtagumpay ako sa aking misyon, pati na rin ang matalik kong kaibigan. Patuloy kaming nagsanay upang mahubog ng husto ang aming mga sarili bilang isang mahusay na albularyo. Upang maiwasan na magkaroon ng kompetisyon sa pagitan naming dalawa, ay pinaghiwalay kami ni Delfonso. Pinapili kami ng ama at lolo niya kung kanino kami sasama. Sa lolo niya, doon sa itaas ng bundok, o sa tatay niya na doon na muna mamalagi sa gitna ng gubat. At pinili ni Delfonso na sumama sa kanyang lolo, Karine. Sa ilang araw na pamamalagi namin sa gitna ng gubat ni Tatay Iloy, ay mas pinag-igihan ko pang kabisaduhin ang mga itinuro niya. Mga orasyon, mga natatanging halamang gamot na mabisang pangontra sa iba't ibang uri ng sakit, maging ang paglikha ng langis at asin na may orasyong nakapaloob, na tanging mga piling albularyo lamang ang nagtatangan. Ginagamit ang mga ito bilang pananggalang sa mga masasamang elemento, katulad na lamang ng mga lamang lupa at mga aswang. Isang gabi, habang mag-isa lang ako sa kubo namin, gawa ng nagpaalam muna si Tatay Iloy na mamalagi muna sa kanila sa loob ng isang linggo para makasama naman ang kanyang pamilya. Mahimbing akong natutulog noon, ngunit nagambala ako ng isang tunog ng kung ano. Pinakiramdaman ko muna kung sino ang lumilikha ng tunog at nagulat ako nang mapagtantong nanggagaling pala yon sa may kawayanan na hindi naman kalayuan mula sa kanititirikan ng aming munting kubo. Buong akala ko ay isang ligaw na hayop lamang yun, subalit bigla na lang nagsigalawan ang mga puno ng kawayan na tila ba may yumuyugyog sa mga yon. Tanglaw ang liwanag na nagmumula sa sinag ng buwan, ay inaninag ko mula sa bintana ng kubo kung ano ang nangyayari. Subalit, bigla na lang may lumitaw na buhay na kawayan sa harapan ko at nawala rin namang bigla. Doon na ako kinutuban, Karine. Hindi ordinaryong senaryo ang aking nakikita. Kaya nagpasya akong lumabas ng kubo. Sa isip-isip ko noon ay yun na ang oras upang magpakitang gilas. Nais kong gamitin ang mga natutuhan ko mula kay Tatay Iloy. Saktong sa paglabas ko ng kubo ay natanaw ko ang isang itim na bagay na nakalutang sa ere. Nangangamoy langis yun, langis na malansa. Malabilao ang hugis noon at palapit ng palapit sa aking kinaroroonan. Ngunit biglang nag-ibang anyo ang malabilaong bagay nang makalapit na ito sa akin. Labis ang aking pagkasindak nang tumambad sa aking harapan ang isang matandang babaeng mayroong napakahabang buhok na nakasayad sa lupa. Hindi na ako nakausal ng orasyong kinabisado ko nang biglang nagsitayuan ang mga buhok ng matanda. Nalantad ng tuluyan ang kanyang anyong nakakatakot. Kulubot na mga balat na animoy balat ng buwaya ang kunat kong titignan.
Mga matang hindi matigil sa pag-ikot ang itim na bilog doon at ang mga buhok niyang tila mayroong sariling buhay na kusang gumagalaw. Tila ba ipinako na ako sa aking kinatatayuan sa puntong yon. Nahintakutan na lang ako nang biglang pumulupot ang mga buhok nito sa magkabila kong binti, mga braso at sa katawan ko. Napasigaw na lang ako nang pumasok ang ilang hibla ng buhok sa mga mata ko, sa magkabilang tenga, maging sa ilong at sa huli ay matagumpay na nakapasok na rin sa loob ng aking bunganga. Hindi na ako makahinga at namimilipit na sa sobrang sakit at hapdi. Nang kumalas ang mga buhok sa mga kamay ko, ay naglakas loob akong magpubiglas at sinubukang kuhanin ang mga hibla ng buhok na pumulupot sa akin. Subalit, bigo akong gawin yon. Lalo pang sumidhi ang sakit na nadama ko nang maramdaman kong tila nakasampa ang matanda sa akin at mabilis na ibinaon ang kanyang matutulis na kuko sa aking likuran. Sa puntong yon, kinakapos na ako ng hininga at tila ba nais ng sumabog ng aking katawan sa tindi ng pagkakapulupot ng mga buhok doon. Mabuti na lamang at naalala ko ang singsing na laging suot ng aking hintuturo. Tinawag ko ang aking gabay at ipinalam sa kanya ang aking sitwasyon. Ibaon mo ng ubod lakas ang iyong hintuturo sa likuran ng aswang na manlalayog. Saad nito na ginawa ko naman. Isang malakas na hiyaw ang pinakawalan ng aswang at dahan-dahang natanggal ang mga buhok niya sa katawan ko at sa mga bahaging napasukan nito. Unti-unti siyang lumayo sa akin at nang medyo nakabawi na ang aswang ay nag-anyong malabilao na ito na noon ay naaaninag ko na ng husto. Kumpul-kumpul pala yon na mga hibla ng buhok. Ayon sa aking gabay, nang bumaon ang singsing sa katawan ng aswang, ay nagsilbi yung lason sa katawan nito, kaya ito ay nasaktan at nanghina. Unang beses kong nakasalumuhan ng aswang, kung kaya ganoon na lamang ang pagkasindak ko nang masilayan ko ang nilalang. Akala ko ay hindi na babalik ang aswang na naman lalayog, subalit makaraan lamang ang 2 gabi ay sinugod niya akong muli sa kubo. Pero sa pagkakataong yon ay hindi na ako nahirapan. Sa tulong ng mga orasyon at ng aking singsing ay matagumpay kong nagapi ang aswang at sumumpa siyang hindi na ako gagambalain pa kung pakakawalan ko siya. Na siyang ginawa ko naman. Mabilis na lumipas ang 3 buwan at masasabi kong hindi na ako katulad ng dating si Leopoldo. Marami na akong natutuhan at ang lahat ng mga yon ay kaya ko nang panindigan. Umuwi na kami ni Delfonso sa kanila at pareho na kaming may kaalaman tungkol sa lihim na karunungan. Subalit, tila ba nag-iba si Delfonso? Magkaibigan pa rin naman kami. Ngunit ramdam kong may nag-iba buhat nang makauwi siya galing sa bundok. Medyo naging mailap siya sa akin at hindi na siya masyadong umiimik kapag tungkol sa mga pagsasanay namin ang napag-uusapan. Lagi niyang iniiba ang talakayan. Minsan, nakaramdam ako ng pagkahilo. Hindi ko alam kung bakit. Gawa ng wala naman akong ginawa sa araw na yon. Bigla na lang lumabo ang paningin ko at pakiramdam ko'y bumaligtad ang aking sikmura. Napasandal ako sa mahabang bangko na nasa labas ng bakuran para magpahinga. Ngunit bigla na lang kumawala ang ihi ko nang hindi ko man lang napigilan. Tila ba tinutupok ako ng apoy sa init na nadarama, ngunit
wala naman akong lagnat. Bigla ring sumikip ang dibdib ko noon. Naguguluhan ako sa mga nangyayari, lalo pa at ang kulay ng ihi ko ay mapulang-mapula. Binayo ng kaba ang dibdib ko noon, Karine. Batid ko kasing kinukulam ako ng kung sino. Nang makita ako ni Tatay Iloy, ay pinainom niya ako ng langis kontra kulam at naging maginhawa naman ang pakiramdam ko, Karine. Subalit, hindi mawaglit sa isipan ko kung sinong may sala. Hanggang sa isang dapit hapon, malakas na malakas ang ulan noon. Kinailangan kong magtungo sa kalapit na sapa upang kuhanin ang kalabaw ni na Tatay Iloy na naroroon. Baka kasi matangay ng agos ng tubig kapag bumaha. Malayo pa lang ay rinig na rinig ko na ang rumaragasang tubig sa sapa. Malakas ang baha at buntik nang maabot ang parte ng lupang kinalalagyan ng kalabaw. Tumakbo ako ng mabilis para kalasin ang nakabuhol na tali ng kalabaw sa isang puno. Hinila ko yon at maayos na nakalayo ang kalabaw. Sa pagsilay kong muli sa rumaragasang tubig, ay napansin ko ang parang umuusbong na bukal doon. May parte ng tubig na hindi sumasabay sa agos. Salungat ito sa daloy ng tubig sapa at paikot-ikot lang ito sa isang lugar. Napatitig ako roon ng ilang minuto at bigla ko narinig ang aking gabay. Kaibigan, kuhanin mo ang tubig na nasa salungat na direksyon. Ito ang tinatawag na buhay na tubig. Mainam itong pangontra sa mga yanggaw. Ipatak lamang ang buhay na tubig sa mga pagkaing pinaghihinalaan at tiyak ilalantad nito ang tunay na anyo ng karne o hindi kaya'y kusang mabubulok ang mga pagkaing may yanggaw. Magmadali ka. Natatanging tao lamang ang nakakakita ng ganyan. Nang marinig ko ang salitang yanggaw, ay naalala ko si Tatay Bronson, Karine. Hindi ako nagdalawang isip na sumalok ng tubig gamit ang nakita kong lagayan ng tuba na nasa gilid ng sapa. Nang makauwi ako, kaagad kong pinakita kay Tatay Iloy ang buhay na tubig. Namangha siya at bihira lamang ang nakakakuha nito. Sakto namang lumabas si Delfonso sa kanyang bagong ipinagawang silid at nakita niya kaming masaya ng tatay niya. Ipinakita ko sa kanya ang tubig at ngumiti lamang siya at nagwika. Mahusay ka nga, Leopoldo. Wala talaga akong binatbat sa'yo. Napansin kong nagkatinginan sila ni Tatay Iloy at tinapik nito ang balikat ng anak. Sa mga sumunod na araw ay napansin kong laging umaalis ng bahay si Delfonso. Hindi na ako nagtatanong sa kanya kung saan siya nagtutungo, gawa nang nalaman ko buhat kay Tatay Iloy na kinakabisado pa nito ang mga halamang gamot na maaaring gamitin sa mga nagpapatulong sa kanila upang malunasan ang mga karamdaman. Doon kasi nakatutok ang atensyon ni Delfonso at hindi sa mga aswang na gaya ko. Masayang nauwi si Delfonso kinahapunan. Galing daw siya sa bahay ng isang matandang lalaking tinulungan niya sa palengke. May galak pa siyang ipinagmalaki ang bitbit niyang supot na mayroong lamang sariwang karne. Ayon sa kanya ay ibinigay yon ng matanda bilang pasasalamat. Nasipat kong kumunot ang noo ng lolo ni Delfonso at kinuha ang supot. Mahinahon na inutusan ako nito na kuhanin ang buhay na tubig at kailangan daw naming manigurado. Ipinatak nito ang buhay na tubig sa sariwang karne at ganoon na lamang ang pagkagimbal naming lahat nang bumula ang karne at umalingasaw ang amoy nun na nabubulok. Malinaw na indikasyon
na may binhi ng yanggaw ang nakapaloob dito. Lalo pa kaming nahindik nang malamang nakakain pala si Delfonso noon dahil ipinatikim sa kanya ng matanda ang niluto nitong parte ng mismong karne. Gaya nga ng inaasahan, naging matamlay si Delfonso makalipas lamang ng ilang oras. Ang lolo at ama niya ay gumawa ng paraan upang mailabas ang binhi sa kanyang katawan. Kaya naman pinatay ko yun at naghanap ng ibang nagbibigay tanglaw. Mabuti na lamang at mayroon doong lente na de baterya. Lagi lang siyang nakapikit at ayaw niyang kinakausap siya. Naghalungkat ako sa kanyang mga gamit para maghanap ng pwedeng mapaglibangan niya. Napatigil na lang ako sa ginagawa nang makita ko ang ilang pirasong itim na kandila. Ang higit na nagpakunot sa noo ko ay ang hugis taong kahoy na naroroon na may nakaukit na Leopoldo. Ang aking pangalan. Nakasukbit din doon ang ilang hibla ng buhok. May mga malalaki ring karayom at may isang maliit na bote ng langis. Ang lahat ng mga yon ay nakabalot sa isang itim na tela. Samot-saring emosyon ang nadama ko na mga sandaling yun. Bumalik sa balintataw ko ang mga eksena noong umihi ako ng kulay pulang likido. Kung sa ganon, si Delfonso kaya ang may kagagawan? Naitanong ko na lamang sa aking sarili. Hindi ko na nabigyang pansin ang pagtawag ni Delfonso sa akin. Kinabukasan ay nakagawa na ng panlunas mula sa pinagsamang orasyon at mga halamang gamot ang lolo at ama ni Delfonso. Maayos na ipinainom yun sa kanya. Bali 3 araw siyang iinom nun para tuluyang mamatay ang binhi ng yanggaw sa loob ng kanyang katawan. Sa loob ng 3 araw na yun ay wala kaming imikan hanggang sa tuluyan na niyang naisuka ang isang itlog na ayon pa sa kanyang lolo, kapag napisa ang itlog at maging sisiw, yun na rin ang oras na ganap ng magiging aswang ang biktima. Nang tuluyan na siyang gumaling, ay masinsinan kaming nag-usap. Inako niya na siya ang kumulam sa akin gamit ang mga itim na kandila. Hindi niya raw kasi matanggap na mas paborito ako ng kanyang ama, Karine. Mahusay daw ako at yun ang kinaiinggitan niya. Ayaw niyang malamangan kaya sa 3 buwang inilagi niya sa bundok ay pangkukulam ang inaral niya. Noong una ay hindi sang-ayon ng kanyang lolo. Kalaunan ay napapayag din naman niya. Gawa ng ang sabi niya, uunahin niya munang pag-aralan ang pangungulam at sa kanya paghuhusayan ang panggagamot. Sa kanya ko rin nalaman na kapag marunong kang manggamot, tiyak na madali kang matututo sa pangkukulam. Pinagsisihan din naman daw niya ang ginawa niya sa akin. Kaya naman itinago na niya ang kanyang mga ginamit para paghusayan ang panggagamot. Malas nga lang daw at nadiskubre ko pa ang kanyang naging lihim. Naintindihan ko naman siya kung bakit niya yun nagawa. Dahil sa selos. Pinatawad ko siya at sinabing hindi ako magtatanim ng sama ng loob. At mula sa araw na yon ay naging mas malapit pa kami sa isa't isa. Hindi namin inakalang magpapakita mismo sa tindahan namin ang matandang lalaking nangyanggaw kay Delfonso. Galit na galit ito. Kahit maaga pa ay malakas ang loob niyang nagtungo roon. Saglit lang siyang nag-anyong tao. Kaagad din siya nagpalit anyo nang maramdaman niyang may karunungan ang mga nakatira roon. Mabalahibo ang kanyang buong katawan. Mapupula ang mga mata at naglalaway ang gilid ng kanyang labi. Hindi umano siya makakapayag na basta-basta na lang susuko sa mga albularyong walang kwenta. Naglaban sila ni Tatay Iloy, ngunit masyadong malakas ang aswang kumpara rito
Kaya naman pinagtulungan namin ito kasangga ang lolo ni Delfonso. Hindi ko sukat akalain ang lakas ng taglay niyang puwersa na kahit 3 na kami nakikipaglaban sa kanya ay hindi siya magapi-gapi. Hindi niyo ako matatalo, mga pakialamero! Walang kaalam-alam ang mga tao sa baryong yun na nagkakagulo na sa tahanan ni na Delfonso. Tanging kami lang ang nakakarinig at nakakakita sa aswang. Napansin kong hiningal na ang 2 matandang kasama ko. Kaya naman ako na ang bumuelo. Nagpambuno kami ng aswang at nang dinakma niya ang braso ko ay nag-init ang singsing sa aking daliri. Mukhang nahanap mo na ang nangganggaw sa iyong ama, kaibigan. Sa sinabi niyang yun ay kumulo ng husto ang dugo ko at ibinuhos ang aking lakas para malupig ang lapastangang aswang. Sa tulong ng mga orasyon at sa mismong singsing ay natalo ko ito ng tuluyan. Sumadsad ito sa lupa habang nangihina at habol ang kanyang hininga. Dali-dali namang lumapit si Delfonso rito, dala ang mga itim na kandila. Iniligay niya ito sa ibabaw ng katawan ng aswang at sinindihan. Nang lumakas na ang apoy, ibinudbud niya roon ang sagradong asin ng mga albularyo. Tanging paghiyaw na lamang ang nagawa ng aswang bago ito tuluyang tinupok ng apoy. Sa wakas ay nagawa ko na ang tunay kong misyon, ang makapaghiganti para sa aking ama. Nang iniwan ko ang baryo ni na Delfonso, kasama ko na ring isinauli sa aking gabay ang pinagkaloob niyang singsing. Hindi ko na rin ginamit ang mga natutuhan ko roon at hindi ko na rin yun babalikan pa. Masaya na ako rito sa aming baryo kahit na napagkakamalang may sayad gawa ng hindi sila naniniwala sa aking mga naging karanasan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Karine. Maraming salamat po sa pakikinig. Wakas.